Sa mapagpalang araw naman mga idol, welcome again sa ating episode ng Moto Features at ang ibibida nating motor walang iba kundi si Honda ADB 350. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Hajo Moto Vlogs. Let's go! Sa likod ng visor, may tangalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata da Haji Moto Vlog. Dito nga pala tayo sa Supreme Bikes Honda. Okay, napakaganda at napaka-relaxing ambience dito. Napaka-solid din ng kanyang place. So sa mga waiting area, meron pa dyan, okay. So balik tayo dito sa motor na to, no? Honda ADB 350. Maraming salamat nga pala si staff dito na nag-unlock ng ating review regarding dito sa ADB na to. Anyway, punta na tayo dito. Maunahan na natin dito sa kanyang unahan. Makikita natin yung kanyang windshield mga idol, no? So ano siya? Adjustable naman siya. Dito yung adjustable niya mga idol. Makikita naman natin sa kanyang windshield, Honda, sticker syempre. At makikita natin mas malaki, mas bulky po siya compare natin sa ADB 160. Pero ito, mas bulky at mas solid ang kanyang datingan. Mas brusko ba? Kumbaga, ito yung pinaka malaking katawan ng ADB. Okay? So dito naman yung kanyang signal lights mga idol na gumagamit ng LED. Ang kanyang headlight is LED. Then ito naman yung kanyang daytime running light. So pagdating naman sa suspension, makikita natin coated po siya ng gold. Okay? So makikita naman natin equipped na to ng ABS mga idol, no? So anti-lock braking system, mas efficient at mas accurate pagdating sa biglaang pagpreno. Okay? So disc brake po ang gamit nito sa braking system. Two-pot caliper na nakalagay Nissin, no? Hindi po siya cup noodles, Nissin. Na mayroon siyang reflector light dito sa may bandang gilid at coated po siya ng gold dito sa kanyang mugs. Then yung sukat ng gulong niya mga idol, tingnan natin. Ingatan lang natin at wala tayong pambayan. So 120 by 70-15 yung kanyang tire. Tapos dual sport po yung kanyang design dito sa kanyang tire. So pwede siyang on-road and off-road. Tapos tubeless siya mga idol. Dito naman tayo sa likuran mga idol, no? So unahin natin dito sa kanyang taillight, no? Makikita natin aggressive look design. Compare natin sa ADB 160. Mas brusko at napakaganda nito. At mas malapad po siya mga idol, no? LED po ang gamit niya from taillight and signal lights dito sa likuran. Meron pa siyang pa-Honda rito na sticker. Ito naman yung kanyang back fender. Meron na kaintak na plate holder. Tapos meron din siyang reflector light para sa safety sa daan, lalo na paggabi. Okay, dito naman sa kanyang suspension, gumagamit po siya ng dual shock absorber na may sardinas. Sawa po ang kanyang brand dito mga idol. At napakahaba, no? Talagang napakahaba ng kanyang shock dito na mayroong coated na black. Okay? Okay, disc brake po para sa kanyang braking system mga idol sa likuran. Tapos dual sport din ang kanyang gulong. Mugs po na mayroong color gold ang coated nito. And then yung sukat naman ng gulong 140 by 70-14. Okay, tubeless din siya mga idol. So dito naman sa kanyang gilid mga idol, makikita natin very detailed. Tapos okay, marami siyang kanto-kanto, no, na makikita. Kasi mga adventure scooter nga ito mga idol. But anyway, ito nga pala, equipped na siya ng ESP Plus, Enhanced Smart Power Plus. 4 bulbs na po ang gamit nito mga idol. Hindi nahirap sa akyatan para sa mga sa mga long rides mga idol. So 4 bulbs na po siya. Tapos ito naman yung kanyang crown case. CVT po siya mga idol. So gas and go lamang, automatic transmission po siya. Ito naman kanyang pillion footrest mga idol, no? Flip in, flip up din. Yan, kala mo kasama siya sa buong fairings. Yan, malinis siya tignan. Alright? So chrome po ang gamit na kulay niya. Okay? Side stand. Ito naman yung kanyang center stand. Okay, dito naman tayo sa kanyang kabilang gilid mga idol, no? So makikita naman natin yung ADB 350 na colored. Color niya is gold. So napaka premium. At sa kabila din, ganun din naman, no? So pillion pa rin, ganun din naman mga idol. Okay? Tapos
ito yung kanyang muffler na may cover. Ang laki ng muffler niya mga idol, no? So, plastic po siya to. Tapos, to plastic din siya. Okay, yung cover niya dito sa kanyang muffler. So, makikita naman natin yung makina rito. Is napakalinis. So, dito naman makikita natin yung kanyang flat footboard. So, meron na rin siyang matting. May pamating na rin siya na rubber, no? So, anti-slippery. Ayan, magkabilaan. Okay, sa taas naman tayo mga idol, makikita natin yung kanyang digital panel, no? So, parang TFT design na po siya. Dito na yung mga information na dapat mong malaman, no? Okay, napaka elegante, sporty. Wala na, dyan na talaga. Ikaw na ADV. Okay? So, sa handlebar niya, napakahaba niya, no? So, pag nag-steering ka, hindi ka hirap sa mga paliko-likuan o kaya pag mga lubakan, hindi ka mahirapan. So, magandang design niya dito, mahaba. Compare natin dito sa ADB 160. Okay? Tapos, dito naman yung kanyang switches and buttons, mga idol. Ayan. So, not familiar this one. T. Then, ito yata yung may select control. Ayan. Okay? I-comment nyo sa akin kung anong ano nito, use nitong dalawang to. Okay? Tapos ito yung busina, then turn lights. Tapos nandito naman yung kanyang engine cut-off switch. So meron din siya dito. Tapos meron po siyang hazard, then electric starter button. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan. At ito naman yung kanyang hand grip with brake lever sa likuran. Tapos ang gaganda nito, meron po siyang guard dito mga idol. Just in case nga na lubakan at bigla ka natumba, hindi ka basta-basta masusugatan. Pero syempre ingat ka pa rin. Tapos pagdating naman dito, meron pala siyang pass switch mga idol. Okay? Pagdating naman sa kanyang susuyan mga idol, makikita natin keyless na po siya. So keyless entry na po siya. Meron po siyang anti-theft and answer box system mga idol. So sulit na sulit ka dito mga idol. So, ang mahal ng motor mo, dapat ganito na talaga, no? Ito naman yung seat and fuel button, mga idol. Yan, no? Yan, kabilaan to, saka to. Alright? Dito yung kanyang fuel refiller. Okay? So, hindi ka natatayo para lang magpagas. Okay? Kadalasan kasi, dito sa loob. But anyway, nandyan na siya sa harapan. Tapos dito naman sa kanyang upuan, mga idol, wala ka nang bibilihin na aftermarket. Talagang naka-prepared na siya, naka-setup na siya. Nasa iyo na lang kung wala kang kontento or may pambili ka talaga ng aftermarket. Pero para sa akin, solid na to. Yung gamit niya rito ng upuan. May design na siya. Oh. Meron siyang color na black and gray. Tapos may mga pa-stitches pa para siyang camelback ang datingan. Okay? So dito naman sa kanyang compartment, kasya. Mga kahit ilang taon. Mga siguro 4 na taon na bata, pwede. Pag makulit yung ano mo, joke lang. So, mahaba talaga. Malaki. Ayan laki Yan. So, kasya kahit kahit sala set, kayang-kaya dito. Sobrang laki. Okay? Tapos may maliit na compartment dito para sa tools niya. Tapos, ang pa dito, napansin ko pa dito pala, meron siyang cover dito na parang rough. Okay? So, hindi na magagasgasan yung dito mo. Kung sakaling helmet, pwede, no? So, yun. Malaki lang talaga, no? Ayos talaga na. Yang daan, helmet na itim, kamera sa kanan. Pag sinabi niyang sulit, tiwala ka na. Review na diretso, hindi gawa-gawa. Sa likod ng visor, may tanalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan to, ang sandata. Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs. Ayan po ang ADB 350. So punta na lang po kayo dito at para mag-inquire. At sigurado makakapamili kayo ng mas gugustuhin yung motor dahil napaka-komportable ng kanilang area. So dalawang aircon. Wow, lamig. Okay? So yun.